Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung controversy na nangyari sa Manuel L. Quezon Q&A session. So para dun sa mga ayaw manood ng 11-minute na video, pumunta na tayo sa exciting part. Agad-agad! Wala nang intro! Punta na tayo dito! Game! Okay. Sabi ko ngayon, ang aking lolo sa pagsabi sa inyong ito. Punyeta kayo mga putang ina nyo, kupal kayo! Thank you, sir. Gusto ko dito yung part na nag-mic drop pa eh. Mic drop pa eh. Biruin mo, si Jericho Rosales na yan, di ba? Ako Quezon eh. Okay, so, well, eto lang sa akin pwede naman nating sabihin yung mga ating problema sa bawat isang tao ng maayos. Pero si Kuya, pinili niya tong magkaroon ng mic drop moment. Ulitin natin. Let's go. Sinasabi ko ngayon, ang aking lolo sa pagsabi sa inyong ito. Punyeta kayo mga putang ina nyo, kupal kayo! Gusto ko yung part na mic drop niya. Ayan daw. Thank you, sir. Up. Mic drop eh. Kala niya talaga pumuntos eh, no? Ito yung mga time na na pag sinabi mong rebat, ibig sabihin naka-rebat ka na. Pag sinabi mo lang rebat, ibig sabihin naka-rebat ka na. Hindi dapat ganoon. Okay, so pwede na. Explain na natin. Ito na yung kabuuan ng content. So, sino po ba itong tao na to? Ang pangalan niya ay Ricky. Alabing ko lang, Ricky Avancena. Now, si Ricky Avancena ay siya pong apo ni Manuel L. Quezon. Kumbaga, immediate family niya to. And meron siya kasing problema dun sa pagka-create doon sa Manuel L. Quezon film. So, ngayon, si Jericho Rosales kasi, of course, you would not expect him to be to know the details of the movie. So ang ginawa ni apo ni Quezon dito is linabanan niya si director and si Jericho Rosales. Hence nandito na tayo sa sa sitwasyon na to. Okay? So siguro mas maganda pakinggan natin ng konti yung intro. But the treatment, nagbibiro ka lang. Yung translation ng satire, di ba? Okay, joke lang. Para naman kung fourth eh. Ayan, yung haba yung definition. Ang tanong, was it a political time? Yes. So, nagbibiro ka lang pala. Ayan. So, tinanong kasi ni Ricky rito, yung director, if political satire ba yung Manuel L. Quezon? Kasi it is a very important distinction kung anong type of movie yung nandun. Ngayon, si Gerald Tarog, yung Gerald na lang yung pangalan niya, baka mali yung pronounce ko eh. Si Direk Gerald, siya din yung naggumawa nung napakagandang General Luna na palabas. Now, ang point kasi dito, sinasabi nitong ni Apo na kulang sa detalye or mali-mali yung detalye ng Quezon film. Kasi meron silang personal experience or meron silang insider knowledge dun sa totoong nangyari kasi nga sila yung apo. So, ibig sabihin, may mas intimated knowledge sila compared doon sa mga nasa records. Kasi ganito yung magiging depensa ni Gerald Tarog, ni Direk Gerald, nung ginawa niya yung pelikula na yon. Ang sabi niyang ganon, ginawa ko tong pelikula to based from records, based from everything that is historically verifiable. Of course, kasi at this point in time, si Manuel L. Quezon na naging presidente ng Pilipinas, naging historical figure siya. So, ibig sabihin, yung kanyang buhay is nakatala na sa history ng Philippines. Therefore, historians will record yung kung ano yung nangyari talaga. I-verify nila yon. Kasi ganito yan eh. Shoutouts kay Mighty Magulang. Panoorin nyo si Mighty Magulang kasi si Mighty Magulang magaling siyang I'm not sure kung ano yung trabaho niya pero magaling siyang historian. Alam niya yung proseso ng paggawa ng history. Kasi
Yung paggawa kasi ng history, 'di ba may mga libro tayo, hindi yan basta-basta sinusulat. Okay? Ganito gawin 'yan na. So halimbawa, magsusulat ako about kay Jose Rizal. Ang gagawin ko kung ako yung historian, pupunta ako dun sa mga direct sources. I-interviewin ko yung mga kamag-anakan. Pagkatapos nun, susunod kong gagawin, titignan ko yung mga public records nung buhay ng taong iniimbestigahan ko. Tapos nun, isusulat ko yon. Pagkatapos nun, ipi-peer review yon nung kapwa ko historians. Gets nyo yung vetting process? Hindi yan parang mga hindi yan parang wala lang na parang, di ba, pagka nakikita nyo yung mga vloggers magsasalita na lang ng mga BS, tapos paniniwalaan agad ng mga nila, ng mga fans nila. Hindi ganoon ang mga historians. For that matter, hindi ganoon mag-research. Kasi hindi nyo na itatanong yung paggawa ng mga history books is based from research. Okay? Mga researchers yung mga historian na yan, ang tawag lang sa kanila is historian kasi ang fino-focus nila is history ng bansa or history ng mga tao. Okay? So ang depensa ni Direct Gerald dito is that galing kasi sa mga ang magiging depensa kasi dito ni Direct, yung mga ginamit kong facts of this of the film is historically verifiable. Now, paano siya naging, saan yung satirical part doon? Ang ginawa, meron kasi siyang tinatawag na artistic license. Ibig sabihin, halimbawa, merong history si Jose Rizal at saka si Josephine Bracken. Alam natin na may romansa silang dalawa. This is historically verifiable. So, kung ako yung director, gagawa ako ng mga eksena na magli-lead in doon sa relationship ni Josephine Bracken at saka ni Jose Rizal. Okay? So, ganun din yung ginawa ni Gerald Tarug sa buhay ni Quezon. Merong mga detalye na nagkaroon siya ng artistic freedom at doon nagka-problema etong si Manong Ricky at saka siya. Okay? Pinagbumura niya. Nag-mic drop moment pa. Mic drop there. Do you see me now? Do you see me now? Ano yan yung sa ano? Eto, so, basahin natin. Kasi nga, if it is a satire, pero hindi naman porke kasi political satire siya. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng maging based from reality. Halimbawa, eto, basic na ginagawa ko, kung nanonood kayo ng mga political content ko, sinasatirize ko yung mga DDS, araw-araw halos. Pero, hindi ako nagsasabi ng fake news. Sinasatirize ko sila based on the available facts na meron, na verifiable sa balita. O, di ba? Nagsatire ako, pero hindi ko naman tinwist yung facts. Kasi mukhang si Sir Ricky rito, hindi niya, kino-conflate niya na basta satire, ibig sabihin hindi totoo. Or fictional, okay? Basahin natin ng content. Effing Jericho try to block me, in effect canceling a Quezon. Mic dropan mo nga. Wag, ma-abs yan si Jericho Rosales. From a Quezon movie which sullied his reputation. Hindi naman. My only question was to Direct Gerald, okay? Tarugo. Hindi Tarugo yung apelido niya, Diyos ko naman talaga. Was the film political satire or not? Kasi nga, if it's political satire, ibig sabihin, pwede kasing it's fictitious in nature. Kaso, satire can also be based from reality. Pwede kasing may artistic license kasi yung director na given the facts, it becomes a criticism of the genre. Ito magandang example to. Ano ang difference ng parody at saka ng satire? Okay? Ang parody is a celebration of the genre. Ang satire is a criticism of a genre. Best example nito, kung napanood nyo na yung Watchmen. Yung Watchmen ni who wrote Watchmen? Si Alan Moore. Okay, si Alan Moore ay nagsulat ng Watchmen. Now, Watchmen is a satire of the
it's a satire of the genre of superhero comics. Gets? Kita nyo? It's a good fictional novel, pero it satirizes being a superhero. It criticizes yung superhero genre. Okay? Kita nyo yung difference. Now, what is a parody? A parody is a celebration of the it's both yung satire and parody. They are both making fun of the genre. Yung isa naman celebration. Isang example nito yung Gintama, kung napanood niyo na yung anime na yon. 'Di ba? It parodies anime, 'di ba? Pinaparody niya yung mga nandun. Gumagamit siya ng elements of different anime in a funny way. So that is a parody, 'di ba? Gets niyo yung difference. Ngayon, eto bang Quezon is a parody or a satire? If it's a political satire, it is just saying that I am criticizing the political landscape during that time. Pwede kasing ganun yung ibig sabihin nun. Ako hindi ko pa napapanood. So, alam nyo gawin nyo para mapanood ko to. I-like nyo yung video. Tapos Nika David, i-review mo. Tapos kunan mo yung picture ni Kong TV doon. Andun kasi si Kong TV, nakikisigaw daw eh. Pero wala kasi yung oras ngayong mga panahon na to. Pero given the information na sagutan nila, I guess, I would say na baka naman kasi misplace yung galit nung apo ni Idol dito. Intindihin mo rin kasi na ultimately meron tayong freedom of expression. And I would think na nagpaalam alam mo kasi may paperworks kasi yan eh bago ka maglabas ng biopic sa tao, or at least kung i-content mo of that magnitude yung tao, kailangan mong sabihan yung tao na lalabas namin tong film na to, ganon siya. So most likely alam yan nung family ni Ricky, ni Ricky Quezon, Ricky L. Quezon, okay? So ganon talaga yung mga bagay-bagay sa mundo. Pagpapaalam mo talaga yan. Anyway, what do you think? Kasi magkakaroon din ng Bayaniverse. Maganda yun. Alam nyo kung bakit? Kasi para yung mga kabataan is matuto sa a version of history na verifiable yung mga facts doon. Given na yung mga director like si Direk Gerald is nag-research sila bago gumawa ng movie. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gaga mga lods.